Umaga po, sa tanghaling ito, buhay po ba ang Diyos? Napagod po ba ang mga anak ng Diyos? Malungkot daw, sabi ni Tita Pilar. Ano po? Walang buhay. Kasi wala po yung sangkap ng ating pag-joyful. Yung main ingredient po, ano po? Sila yung pinaka-main kasi para mabuhay. Kasi kahit ano lang po yung instrumental, masaya pa rin kahit walang awitin. Ano po? Amen po ba? Ganon po kahalaga ang ating Tatay Alan. Ano po? Kaya po talaga naman pong nililingap at minamahal siya ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat napakahalaga po ng kanyang gampanin dito sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Ayun. So wag po kayong malumbay, bagamat kulang po yung ating pag-joyful. Ano po? Bumawi na lang tayo bukas. Marahil nandito na po siya mas maaga. Meron lamang po silang ginampanan ngayong araw na ito. Kaya po, siguro po, baka on the way na nga din po sila. Ano po? Kaya po, mga kapatid, napakabuti ng Diyos sapagkat sa bawat araw ay gayon na lamang po ang kanyang paghahandog sa ating lahat. Amen po ba? Kung papaanong sa bawat araw ay pumaparito tayo sapagkat meron nga po tayong natatamot at natatanggap sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po, salamat sa Diyos at binigyan po ng pagkakataon ng araw po na ito na ako po ang tumayong tagapagpakilala, ang facilitator nga po sa araw na ito. Kaya po, ang nasa ko pong pagsalusaluhan natin ay dalawa po kasi po, anniversary ko rin po ngayon. Ano po? So, 11th year na po ako. 11th year na naglilingkod na po. 11 years na po akong naglilingkod sa dakong ito. Kaya po, bagamat ang nandoon po sa simbahay na binasa ko kanina ay ang tungkol po sa kwento po ni Sakeo, na yung pong taga-paningil ng buwis, kung papaano nga po siyang binago ng ating Panginoon, nasa ko pong idagdag yung salitang pasasalamat kasi nga po ay anniversary ko. Ano po? Kaya po ang nasa ko pong pag-nilayan ngayon, ang ating maging paksa ay ano-ano po ba ang binago sa atin ng Panginoon na marapat nating pasalamatan sa Kanya? O di po ba? So kung ayaw niyo pong magbahagi tungkol sa pagbabago, pwede po kayo magpasalamat kung ano yung mga biyaya na tatanggap ninyo at natatamo sa ating Panginoon. Bagamat, sabi ko nga po ay, nahihirapan po ba kayo kung may tema? Hindi po. Mas masarap po, ano po, kasi may pattern tayo. Meron tayong sinusunod. Kung di tayo naliligaw na kung saan-saan nasasadlak po yung ating pinag-uusapan, yung ikinukwento po ninyo. So, yun po. Kung ano-ano daw po ba ang inyong mga binago na sa inyong buhay ay nabago sa inyong buhay na marapat nating pasalamatan sa ating Panginoon. Kung ang dating buhay ay ganito ka, nung wala ka pa dito, at sino at ano ka na ngayon nang nadako ka sa dakong ito, na marapat mo namang pasalamatan sa Kanya sapagkat meron ka nang natanggap na biyaya na nagmula sa ating Panginoon. Kasi po, di po ba, araw-araw wala siyang sawang naghahandog sa atin? Araw-araw, naghahayag siya ng mga salitang banal na sa pangkalahatan naman po, wala po siyang tinutukoy. Ngayon, kung ikaw ay medyo nasaling at napukulan, tinamaan ka, salamat sa Diyos na may magbago ka. Amen po ba? Di po ba ganun po ang ating Panginoon, hindi Kanya didiretso na ikaw ay ganyan, ganito. Kasi syempre, meron pong taong manifest, di po ba? Meron pong taong maramdamin. At meron naman pong tao na iiwanan ka na. At di po ba, kapag meron kang nagawang hindi marapat sa Kanya. Subalit ang Diyos, kilala tayong lahat. Alam niya kung ano tayo, kung sino tayo, kung ano ang mga kahinaan natin. Kaya, napakabuti po niya. Amen po ba? Sapagkat sabi ko nga po, bagamat ang kanyang lingkod na ginagamit sa dakong ito ay wala ng panahon sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili, ay hindi po binibigyan ng pagkakataon na lumiban. Ano po? Although, sabi ko nga po sa inyo, marami po siyang ginagampanan sa bilang pagkatao, sa pamilya, at siyempre sa ating pong lahat, hindi lang naman po dito sa Pilipinas, ano po, marami po sa dakong iba't ibang bansa, sapagkat marami na pong pamamaraan kung paano natin ma-reach ang ating Panginoon sa pagitan po ng website sa internet, cellphone, at kung ano pang mga gadget. Amen po ba? Malinaw po ba?
Siguro naman po, meron na tayong mga natanggap sa ating Panginoon na binago niya. Ano po? Na binago niya sa ating mga sarili. Kaya po siguro tayo ay walang sawa at patuloy na nagbabata na pumaparito at nakikinig ng mga salitang banal sapagkat meron po tayong benepisyong nakukuha. Amen po ba? So, kung hindi nyo po kayang ihayag yung naging nabago sa inyong sarili, pwede po kayo magpasalamat kung ano po yung mga marapat ninyong ibalik na pagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat nga po napakadakila niya. Amen po ba? Wala po yung may birthday. Kaya po, bukas po ang ating harapan na ito kung sino po ang nasa at nais na mag-volunteer, maunang magbahagi at magsiwalat po ng kadakilaan ng ating Panginoon. Meron po bang nasa na tumayo? Ay, si kapatid, maraming salamat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katao. Magandang umaga po, mga kasister at mga brother. Ako po si Honorato Napko. Ako po ay nagpapasalamat po sa ating ama at sa ating ina na ang ano po, yung misis ko po, napagaling po niya. At ako po, ngayon po, ang pakinamdam ko po, magaling na rin po ako. Ang katunayan po, kanina po, diyan po, sa Barangay Hall, meron po relief. At nagpasama po ang mga senior citizen po sa akin kanina. Lima po ang sinamahan ko kanina sa Barangay Hall. At lumapit po kami doon. Dahil po, senior citizen daw po sila. Ngunit po, nagkaroon po sila ng biyaya kanina doon sa Barangay Hall. Binigyan po sila ng barangay captain dito. At ako din po nagkaroon din po. Yung una pong naibigay po sa akin damit po damit. Po. Tapos binigyan din po ako ng merong bigas, sardinas, meron pong noodles, meron pong asukal. Ayun po. Yun po ang biyaya po sa akin ng Panginoon Diyos na binigay po ngayon na nagpapatunay po na talagang buhay po ang Diyos at hindi po siya natutulog. Kaya po, Lord, nagpapasalamat po ako sa inyo at ako po ay una niyo po tinawagan dito sa may harapan po ng dambana po ng ating pong Apo Conching. Marami po salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Ganun po kumilos ang ating Panginoon. Ano po? Kumpletos recados po ang kanyang handog. May noodles, may bigas. Pag may kanin, may ulam na at may halo pang sardinas. Amen po ba? Kasi nakita ko po yung relief. May ano po. Kaya kompleto po. At may asukal at saka kape pa po nga yata. At may sabon pa po. Ano po, tama po ba? Kaya nga po kumpletos recados kung magbigay ang ating Panginoon. Ano po? May kulang po ba? Wala, kalan na lang, apoy. Tama po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Malinaw po ba ang aking pagpalalahad sa inyo kanina? Kung ano po ang tinatakbo ng ating bahaginan ngayon? Kung hindi po medyo malinaw, nasa ko pong tawag ng ating Mami Pet para mas mapalawak pa po at mas lalo niyang maintindihan kung anong tinatakbo ng ating pagbabahaginan sa araw na ito. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Thank you po. Ang pagkakaalam ko po, ang tema,
pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay mo, pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ano po? Hindi po yung mga material na mga tinatanggap muna, ano? But anyway, salamat sa pagtayo mo at kung papaano mo siya pasasalamatan. Siyempre po, may ginawang hiwaga ang Panginoon sa buhay natin, kaya marapat lamang na kung tayo nagbenepisyo sa ginawa sa atin ng Panginoon, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Sa bawat araw na tayo nagpupunta dito, kaya po tayo nawiwiling magpunta dito, nararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sigurado po ako doon, sapagkat kung hindi po, wala namang nangyayari, hindi na po tayo mag-aaksaya ng panahon na magpunta dito araw-araw para iwanan natin yung mapakarami nating trabaho sa bahay. Subalit nang dahil nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon habang tayo'y nakaupo at nakikinig ng mga nagpapahayag dito, nararamdaman po natin na unti-unti may binabago sa atin ng Panginoon. Hindi man po sa isang iglap ay mayroon siyang binago sa atin. Subalit habang araw-araw na tayo nandirito, kumikilos ang Espiritu ng ating Panginoon na merong baguhin sa atin. Liliwanagin ko lang po ito. Hindi po tayo kaya tayo nagbabago dahil na yung bang pinupuwera sa tayo ng kapwa natin na tayo ay magbago. Hindi po. Ang pagbabago po na nagaganap sa ating buhay ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung binabago tayo ng Panginoon sa ating buhay, magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat meron siyang concern sa atin na merong mabago sa ating buhay. Kaya nga po ito ay lagi kong sinasabi. Marami po kasi sa mga nanay ang nalulungkot kapag meron silang anak na pasaway, matigas ang ulo, nalulong sa mga bisyo, nalulong sa sugal, sa droga, sa kung ano-ano pa, dinadala pong maigting ng ina yung problema ng kanyang anak. Alam niyo po mga nanay, sa ganyang ugali ng mga anak ninyo, kahit po lumuha kayo ng bato, hindi po niyo siya kayang baguhin. Subalit, sa Panginoon kayo lumuha at manikluhod sa Kanya upang mabago yung anak ninyo, upang mabago yung anak ninyo, siya po yung kikilos. Amen po ba? Kaya po, kung malayo kayo sa Panginoon at gusto nyong magbago yung anak ninyo, kung wala kayong relasyong maganda sa Panginoon, mauubos yung luha ninyo. Hindi magbabago yung anak ninyo. Kaya ang marapat nating gawin, dumulog tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, manikluhod tayo sa Kanya, maaawa siya sa atin. Siya mismo ang kikilos at gagawa ng kaparaanan para yung anak ninyong pasakit ng inyong ulo, siya ang magbabago. Pero tayo bilang tao, wala tayong kakayanan. Subalit siya bilang ating Panginoon, meron siyang magagawa. Amen po ba? Magbibigay lamang po ako sa inyo ng halimbawa at ito po'y nabanggit ko na po noong mga nakaraang pagbabahagi ko. Hindi po ako naglilihim sa Panginoon sa dati kong buhay na pinagdaanan. Na ako po talaga bilang isang namumuno ng isang eskwelahan. Siyempre po yung mga eskwelahan may mga tinatawag na manual. May mga handbook na tinatawag. Sa akin pong pangangasiwa ng mga guro, basta po merong violation na ginawa doon sa manual namin, sigurado po may kastigong ibibigay sa kanya. Ganon po ako dati. Hindi ko po ginagamit yung puso ko. Basta nagkamali ka, babasahan kita kung ano yung violation mo at kung ano yung akmang disiplina para sa'yo, ipatutupad. Naramdaman ko po, para kung hindi ako masaya sa ginagawa ko. Bakit? Maraming tao yung nasasaktan ko yung damdamin. Although alam nila na merong patakaran, pero may mga pagkakataon na nagkakaroon ng violation sa mga patakaran. Napansin ko po na parang hindi maganda yung ginagampanan ko. Bakit? Nagagalit sila sa akin. Ayaw nila sa akin. Kaya ayaw ko po ng ganon. Gusto ko pag ako'y nagtatrabaho, kahit na saang organisasyon, gusto ko
yung espiritu ng pagmamahala nararamdaman ko. Gusto ko nararamdaman ko yung pagmamahal nila sa akin at naibibigay ko din yung pagmamahal ko sa kanila. Ang hirap po, kasi po, yung mga madre, sorry po, pero yun po naman yung totoo. Pag po merong mga kalabagan na ginawa yung mga teachers, yung mga tauhan, hindi naman po sila humaharap eh. Hello? Hindi naman po sila humaharap. Ayaw nilang masira yung reputasyon nila. Kaya ang ipinahaharap, yung mga taong binabayaran nila. At isa na po ako doon. Kaya pag may mga tao na merong kalabagang ginawa na dapat disiplinahin, hindi nyo po sila makikita. Ako po, yun laging humaharap. Kaya sa akin po sila nagagalit. Kaya salamat sa Ama. Naakay niya ako sa lugar na ito. At dahil naakay niya ako, nagkaroon ako ng realization na hindi ako masaya sa ginagawa ko, kaya nga po ako ay nag-resign sa trabaho ko. So yun po, yung isa sa mga pagbabago. Natuto akong umunawa, natuto akong magpakababa, natuto akong magmahal. Yan po yung ginawa na pagbabago sa akin ng Panginoon. Dahil sa dati pa nga din pong buhay, pag may problema yung mga kasama ko, hindi sila humaharap. Ako yung humaharap lagi sa dapat paratingan ng problema kasi alam nilang ako'y matapang. Kaya nang makarating ako dito, nawala na po yun. Nawala na po yung tapang na yun. Kaya lang po talaga sa gampaning ibinigay sa akin ng Panginoon sa lugar na ito na magsaayos, hindi po talaga maiiwasan na yung mga mali ay mapuna upang mabago. Pero alam ko naman po na naunawaan na po yun ng lahat. Isa pang pagbabago, nang ako po ay madalas nang nagpupunta dito, pagdating ko po sa bahay, tinatanong po ng kabiyak ng puso ko, ano ba yung pinupuntahan mo? Bakit ka ba laging nagpupunta dyan? Kinukwentuhan ko po siya ng mga kaganapan. At alam ko po na sa bawat pagkukwento ko sa kanya, meron na rin nababago sa kanyang puso at kaisipan. Pero hindi ko po siya inobligang magpunta dito. Ayaw ko po ng ganun. Gusto ko po, nagkukwento ako sa kanya, ma-amaze sa mga kinukwento ko, at kung ma-amaze siya, siya na mismo ang gagawa ng paraan ng Panginoon para patunayan niya sa kanyang sarili kung ano ba ang katotohanan sa mga kinukwento ko. Pero never ko po siyang pinilit. Bakit po? Kasi hambing po sa bunga. Mahirap po yung kinalburo, hindi po ba? Bakit? Hindi matamis ang bunga. Samantalang kung hinog sa kusa, masarap kainin yung bunga. Kaya yun po yung inasahan ko sa kanya. Alam niyo po, ito po yung isang napakagandang ginawa ng Panginoon na hindi ko po inaasahan na isa sa mga gawain, nakita ko na lang po siya doon sa likod. Kasi po nung dati po, pag may gawain ng Miyerkules at saka Sabado, noong dati po yun, mga year 2006 hanggang 2009 po siguro, punong-puno po ito. Puno. Basta po araw ng Miyerkules at Sabado, punong-puno po ito. Hanggang dyan po sa labas, punong-puno. Ngayon po, hindi na po masyado sa gabi. Hindi po natin alam po ano yung kadahilanan, pero noon po talaga, ganun po yung kaganapan. Kaya, noong pong isang gabi, habang ako'y nagpapahayag, nakita ko na lang po siya na nakatayo at nakikinig sa nagaganap dito sa loob ng dambana. At simula po noon, hindi po yun ang naging una. Nasundan pa po ng nasundan ng maraming pagkakataon na pagka Miyerkules at Sabado ng gabi, nandirito siya. Regular po yun. Sumasama po siya sa akin pagka Miyerkules at Sabado. Kaya lang po ngayon, nalulungkot ako kasi hindi na siya nakakapunta dito. Nakakapunta na lang siya dito pag may special na okasyon, katulad po nung birthday ng apo, nung anniversary, nakarating po siya dito. Ganun na lang po, hindi na po katulad noon na regular, basta may gawain sa gabi, nandito siya. Kasi nga po, nagkaroon po siya ng mas mabigat na gampanin sa aming barangay, kaya hindi na po niya makuhang magpunta dito. Pero alam ko po, ipapahintulot po ng Panginoon yung pagkakataon na muli makabalik po siya at makasama ko na muli sa mga gawain sa gabi. Yan po yung mga pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya po, yan po yung pagpahalagahan natin. Alam ko po, kapatid, ikaw medyo matagal na rin
nasisiguro ko po meron na rin pong pagbabago. Na karamihan po sa mga nanay, ano po yung mga nanay? Ano po yung tatak ng mga nanay na sinabi ko? Sabi ko yung mga lalaki ABS, ang mga babae CBN. Ano yung ABS ng mga lalaki? Alak, babae, sugal. Tama ba yung kapatid? Oh, tama daw. Yung mga babae naman CBN, chismosa, bungangera, nagera. Dapat po, dati po sa dating buhay natin, ganun po tayo mga babae, ano? Kaya po yung mga anak natin, naiinis para daw tayong mga plakang sira. Na pagka naumpisahan, walang lubay, kaya nagtatakip na ng tenga yung mga anak natin kasi nakukulitan na sa ating kabubunganga. Yan po ang sa mga babae. Pero alam ko po, yung mga babaeng palagi nang nagpupunta dito, chismosa pa ba kayo? Naku, umiiling sila. Salamat sa Panginoon. Salamat. Bungangera pa kayo? Bahagya pa. May konti pa. Konti na lang. Ano? Konti na lang. Pero dati noon, parang bulkan, ano? Buga ng buga. Pero unti-unting binago ng Panginoon. Ngayon, konti na lang. Siyempre, yung mga bungangera, yun yung mga nagera. Ano ba yung nagera? Yung nager. Ano ba yung nager? Yung paulit-ulit. Daldal ng daldal, paulit-ulit. Yun po yung mga nagera. Alam ko po, mga kabaro ko, na yun po ay nawala. Binago na ng Panginoon sa atin. Kaya yun po, ang dapat nating papurihan at pasalamatan sa Panginoon. Bakit po? Abe, yung bahay natin, dati magulo, nagkaroon ng katahimikan. Bakit tumahimik? Wala ng putak ng putak. Natahimik na ang bibig. Binago na ng Panginoon. Kaya, magpuri po tayo at magpasalamat sa Panginoon sa pagbabagong ginawa sa atin ng Diyos. At nawa po, yung mga natitira pang dapat baguhin, saka pupunta natin dito sa araw-araw, ang lahat pong iyan, unti-unting mawawala, unti-unting mababago. Hindi naman po karakaraka, hindi po ba? Sabi ko nga po, unti-unti, unti-unti. Ang mahalaga, nakakatupad tayo, nakakasunod tayo, para yung mga pangit nating ugali, ay mapalitan ng magandang ugali. Para ala si Tita Lucy, na ang dati nating buhay, ang dami nating pangit na ugali, kaya hambing po tayo sa isang pangit na uod na gumagapang at naninira. Sa pagbabagong ginawa sa atin ng Panginoon, kay ganda nating tingnan ngayon para na tayo mga makukulay na paru-paro na siyang ginawa sa atin ng Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa inyong napakagandang bahagi. Ano po? So, wala nang sisimangot ngayon. Amen? Kasi nga po, hindi natin mapagbabago ang ating kapwa, ang ating mahal sa buwan, kundi ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ayon po yun sa kanyang pagbabahagi po. Kung dati pangit siya na uod, ngayon napakagandang butterfly na daw po siya. Amen po ba? So, lahat tayo gaganda at popogi na ngayon. Kasi alam natin, yung mga aral niya ay nakapagbibigay po ng pagbabago sa ating lahat. Amen po ba? Amen po ba? Meron po bang nasa mag-volunteer? Aawit po kayo? Mother, sa permission po, pwede daw po bang susugan yung binahagi ninyo? 5 minutes po, pwede daw po. Umaga po, Sister Beth. Sister Beth. Pagkaalam ko po kay Sister Beth, yung pagbabago daw po. Ito po ang aking pong pagbabago. Noong dati po, ako po ay humihitid na marijuana. At ako po ay nagbabal. At ako po ay nagsisiro po ng panahon ng ano. Tsaka po ako ay tumikim po ng masamang bisyo. At tsaka po ako naging matakaw po ako sa alak. At iyon po ang pinagbago ko po. At ang kauna-unang ko pong napuntahan po na sa pagbabago ko po, ito pong Legion of Mary sa Bulilan, Kutkot. Tapos po, meron po nakapagsabi sa akin, dito po kay Apo Conching, higit po na si Apo Conching, naanohan ko po na talagang unibis po na
lahat po ng aking naging bisyo, talaga pong nawala na po sa akin yon. Yun po ang pagbabago po ng aking sarili. Salamat po. At yun po ang pagkaalam ko po na sinabi po sa akin ni Sister Beth. Ano na po. Amen po. Maraming salamat po kapatid. Tunay nga pong wala pong hindi mapagbabago ang Diyos kapag po pinagharian niya. Amen po ba? At ngayon naman po ay aking tinatawagan ng aking kapatid na Rowena para po sa mga ilang paalala. Morning po. Hello. Hi. Hi. Isang paalala po muli. Kung pahihintulutan po ng ating Panginoon na magbendisyon po, paalala po na ang pipila lamang po sa mahal na apo, yung pong mga bagong mga pasyente lamang po, at saka po yung tapos ng pagsisiyam. At kung meron naman pong idudulog yung mga tagasunod, maaari pong maghintay na lamang po na matapos po yung bendisyon, tsaka nyo po idulog sa mahal na apo yung inyo pong idudulog. Amen po? Para po mas maging maayos po at maging kapakipakinabang po para sa ating lahat. Higit lalo na pong paalala at pakiusap sa bawat araw, yung pong ating mga cellphone. Pilitin po natin na diyan pa lamang po o bago pa lang po, papunta pa lamang po tayo dito, i-off na po natin yung ating mga cellphone para po mas ikagaganda po ng bawat isa na kung paano pong nagnanasang makapakinig at makadama ng banal na aral at salita ng mula sa Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay wala pong maging distraction para sa ating lahat. Amen po? Kasi po, mas marami pong sa ibang bansa kung paano po yung tunog po nung talaga pong napakasakit po sa kanilang tainga at hindi po nila maunawaan yung aral na nais nilang mapakinggan. Kaya po sa bawat araw, nagpapaalala po kami na tumupad po tayong lahat upang lahat po tayo'y makinabang. Ayan po. Maraming salamat po. Muli po magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat kapatid na Weng. Huwag niyo po silang pagsawaan po kung sa bawat araw po. Sila po actually dalawa ni Tita Dory po ang magpapalit. Kasi hindi naman po araw-araw hindi po ba araw-araw may bago. So kailangan po ng mga ganong information. Amen po ba? Meron pa po bang nasang magbahagi? Kung wala po, aking pong tinatawagan ang aming Mother of the House para po sa kanyang pagbabahagi. Salamat po, Ama. Purihin dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng ating Diyos sapagkat sa bawat araw, napakarami po niyang ipinahihiwatig na dapat siyang pasalamatan sa lahat ng ating tinanggap na sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay nakapasok sa ating kalooban. Amen po ba yun? Pasasalamat sa pagbabago na ibinigay ng ating Panginoon. Alam niyo po, ako po ngayon ay nagsasuffer sa aking kasalanan. Huwag niyo po pagkasalahan. Sabi ko nga isang araw, ang aking alaga ay nangulit sa akin. At hindi ko napigil na aluin po siya, na ako rin po ang nagsasuffer ngayon. Bakit ba yung biglang paghablot ko po nung pagpapalo ko sa kanya para na-disalign yung aking spinal na talagang yung pwersa na yon. Ngayon po ay dinaranas ko na, sabi ko nga sa ating Panginoon, hanggang ngayon hinihingi ko po ng kapatawaran sa Ama na bilang isang lingkod, nagawa ko po yun sa aking alaga. Subalit, sabi ko nga, hindi naman tinamaan sapagkat tumakbo. Tumakbo po, kaya yung pwersa po na yun ay talagang gumalaw po. Yung spinal ko parang gumanon po. Bakit ko po ito binahagi? Sapagkat isang pagninilay
na sadyang minsan ay pinahihintulot ng ating Panginoon upang masuri natin ang ating pagkatao. Kung tuwiran na nga natin, inaisuko ang buong pagkatao. At ito po ay isang pagninilay sa akin na hanggang ngayon ay hinihingi ko ng kapatawaran. Nasabi nga ng aking kapatid na Pearl, sino bang sumubok sa sarili mo? Ikaw lang, hindi ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat kagabi, pinipilit ko po na hindi ako mahalata ng kapatid ko. Subalit hindi ko talaga kayang tumayo mag-isa, gumapang po ako. At siyempre po, kasalanan ko, titiisin ko. Subalit nananalig ako at nagtitiwala sa Ama na ito ay muli niyang ibabalik sa normal. Sapagkat, sabi ko nga, walang karapatan si kalaban sa aking katawan. Mula nang maakay ako sa dakong ito. Amen po ba yun? At yan po yung pagbabago na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa aking buhay na hindi ako basta-basta sumusuko, lalo pag nasasaktan ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pinakabidisina ko. The more na may challenge, the more na naninindigan ako na may Diyos. Amen? At yan po yung sadya pong ibinigay na pagbabago sa akin ng Panginoon. Hindi po kagaya noon na sa unang buhay, sa napakaraming pagsubok na aking pinagdaanan, na sabi ko nga hanggang ngayon, naalala ko po yung sinambit ng Banal na Espiritu sa katating mahal na Apo Kunching. Marami nagsasabi noon na, hindi ko na kaya, subalit hanggang ngayon buhay ka pa rin. Amen. Isa po ako doon. Amen po ba yun? At yan po yung kaukulan na patuloy pong hinihingi ko sa Diyos na tulungan niya po ako mapagyaman. Yung pagbabago na ipinagkaloob po niya sa akin, na sa kabila ng mga nararamdaman, unang-una, ayoko pong mandamay na magkaroon ng, kumbaga po, pag may nararamdaman ako ang may gawa, susuluhin ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na sabi ko nga, Ama, andun pa rin yung paninindigan ko na ikaw ang aking pinaglilingkuran. Sa simple at karampot na pagkakasala na pagpalit ko po sa aking alaga, na alam ko po na pinahintulot na maganap, ako naman ang may naramdaman na hindi tama. So, ibig sabihin, pinahihiwatig lamang ng ating Panginoon na nararamdaman mo ba minsan na ikaw ay nasa pagkatao? Labanan mo upang ang tuwirang pagbabago na ipinagkaloob ng ating Panginoon ay magtuloy-tuloy. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakarami kong dapat ipasalamat sa Diyos sapagkat sabi ko nga, Ama, batid ko po na kung paano mong pinadadama sa akin ang bawat pagdalisay sa bawat araw, hindi ito ang magiging kaparaanan at daan upang sumuko ako. At hindi rin ito ang magiging daan upang manghina ako. Kundi, sa bawat nararamdaman na pahintulot, pagdalisay man, sa anumang kaparaanan, naroon pa rin yung lakas ng Espiritu na hindi siya maaaring maghapi sa buo nating pagkatao. Amen po ba yun? Sapagkat siya lang po yung lakas na makapagdudulot ng lahat-lahat upang makayanan po natin ang ating mga pinagdaraanan. Kaya pinasasalamatan ko po ang Ama sapagkat sa kabila ng mga kaganapan na bilang pagkatao nga kung 40%, 60% o 80%, 20% naroon ang pagkatao, andyan pa rin ang Ama upang huwag kang bitawan, upang ipahiwatig niya sa iyo na, anak, akin ka na, ituloy-tuloy mo na ang pagbabago na ipinagkakaloob ko sa inyo kung paano niyo ako nakilala sa pamamagitan ng Espiritu at naging bahagi ng inyong mga buhay upang ang nasa ko sa inyong mga buhay ay maging benepisyo naman ng inyong mga katauhan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sobrang napakarami. At isa pa, yung sabi ni Mami Beth, naabutan ko yung pagiging nagger. Nagger, demanding. Anak ko, ugali ni kapatid na Marisa yan. Na hanggang sa ngayon po ay medyo sumisingkal pa rin. Subalit hindi ko naman po ginaganap sa ibang tao. Sa mga kaanak ko lang. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga ni kapatid na Pearl, bakit po ganun kayo? Ang bait-bait nyo sa iba, sa akin ang tapang-tapang nyo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi naman. Sabi ko, hindi naman po.
Kasi alam po ng Diyos na maunawaan niyo po ako. Ano po? Yun po yung reason. Kaya, andun po yung point na humihingi rin ako ng kapatawaran sa Diyos. Kailangan po pala, dapat ilantad mo sa kaanak mo o sa kapwa mo, na kung paano ka naging mabait sa kapwa mo, mabait ka rin sa mga kaanak mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, katotohanan po, aaminin ko po sa inyo, sa mga kamag-anak ko po sa laman, demanding po ako at nagger. Yun po in the sense na talagang bubungangaan ko po sila pag hihingi sila, tapos hindi naman sila naglilingkod sa Diyos. Sasabihan ko po talaga sila. Ang sabi ko po sa kanila ito, halimbawa, sabihin sa akin, Manang, pahingi naman ng ganito. Bakit? Ano naman? Kasi ganito. Yan kayo. Ganun ano po, sinasabihan mo na kagad ng ganyan. Kapag talikod ko, naiisip ko naman na, bakit nga ba nasasabihan ko sila ng ganun? Yun ba isang pagkakasala? At doon pinagnilay ako ng Panginoon na, sinasabi ko yung totoo sa kanila, sapagkat nakikita ko po yung diferensya. Ako walang hanap buhay, wala akong trabaho. Tapos sa akin sila lumalapit. Sila may mga asawa, sinusuportahan sila. Tapos sa akin sila lalapit. Kaya sa oras na lumapit sila, nagdidemand ako sa kanila, aba, hindi ko na karapatan yun na ibigay sa inyo. Hindi naman kayo naglilingkod sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Masama ba si kapatid na Maria? Nasasabi ko po yun. Hindi ko po sila itutolerate. Hindi ko po sila itutolerate. Hindi man sila maglingkod sa Diyos, sigurado magdadasal sila na bumait ako sa kanila. Amen po ba yun? Mabait naman po. So, pagdating po sa ganon, pinauunawa ko po sa kanila. Sapagkat, sabi nga, sino ang iyong mga kapatid? Sino ang iyong nanay? Sino ang iyong mga magulang? Di ba tinuran? Ang tumutupad sa kalooban ng aking ama, yun ang aking kapatid at magulang. Kaya sa kamag-anak man, kung nakikita mo na ang ginagawa nilang ay pabanjing, tapos sa oras ng mga problema nila ilalapit sa'yo, na ikaw isang lingkod, hindi mo naman sila matitiis. Bibigyan mo lang siya ng tama, subalit hindi mo sila bibigyan ng sobra. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naku, sasabihin nila, ganun pala kasi kapatid na Marisa. Opo, sapagkat alam ko po, sa bawat pagtupad ko po, na ibinago ng Diyos sa aking buhay, kailangan siya ang manguna. Kailangan po siya at walang panghihinayang pagpara sa Kanya. Amen po ba yun? At syempre naman po, hindi mo naman po ibig sabihin na tinalikdan mo sila na wala kang ginawa. Mayroon ka pa rin ginawa. Subalit, sabi nga, i-demand mo sa kanila na hanapin nila ang Diyos upang ang mga nagaganap sa kanila ay hindi na muling maganap muli sa buhay nila. Amen po ba yun? Kaya ano po ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, gayahin niyo ako, naglilingkod ako sa Diyos. Wala akong hanap buhay. Wala akong trabaho. Pero yung dinaranas yung problema, hindi ko dinaranas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pero alam niyo po, kung hindi po ako binago ng ating Panginoon, kahit wala akong salapi, sigurado maghahanap ako. Subalit ngayon, nabubuhay kahit walang hawak na salapi, sapagkat ang pinanghahawakan ay ang ating Panginoon na siya nagpabago ng aking kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakarami po. Napakarami po. Sapagkat sabi nga, binibigyan niya ng tama na alituntunin ang sarili mo para tumupad ka na hindi masasayang ang para sa Kanya. Amen po ba yun? Opo, totoo po yun. Sapagkat sa karanasan at sa mga kaganapan, sabi ko nga, dinadalisay ako bukod po dito sa aking nararamdaman, maging doon sa akin alaga, sabi ko nga kay Mami Beth, idulog niyo po ako. Dinadalisay ako sa mga alaga ko na ipinagkatiwala sa akin ng Ama. At bukod lang doon, sabay-sabay, yung alaga ko mga bata, yung alaga ko pang mga hayop. At the same time, na dinalisay pa ako, nawalan pa ng access, kaming tubig sa lababo, so mag-iigib ako. Alam niyo po, sabi ng aking kapatid na Pearl, sadya kang napakamahal ka ng Panginoon. Tingnan mo nga, Eka, yan. Sa dami ng ginagampanan mo, pinaging dapat pa niya na sa oras na ito'y mawalan ng tubig at masira, Eka, bago-bago, Eka. Subalit, no comment. Sabi ko, masaya ako at masaya ang Diyos na nakikita niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun na lang po ang isasagot. Hindi na kagaya ng sa unang buhay,
sasabihin mo, ano bang buhay ito? Parang gusto mong magsawa. Pero alam niyo po, may thrill. May thrill po pala yung ganon. Sapagkat, kung ang pagiging damdamin mo ay mula sa Diyos, iisipin mong hindi ka susuko eh. Gusto mong makita kung ano ang ilalantad ng Diyos sa oras ng pagdalisay na ikaw ay dinadalisay. Amen po ba yun? Kaya, okay lang. Naayos din. Maayos din yan. Hindi rin, maayos rin yung pati yung mga hayop na yan. Ano po? Kaya purihin ang Ama, kilain siya, sapagkat kagabi pinadana sa akin. Meron po akong isang pinagkakatiwalaan na pinakikisuyuan ko lang. So umuwi na po sila kagabi. Ngayon, sabi ko, Ama, ako ang tutupad ng kanilang gagampanan bilang isang alipin. Round the clock po ako para ako nagbantay. Alas 3, alas 12, at alas 6 kanina. Bakit ko po ito binahagi hindi para magmagaling? Minsan, bilang tayo ay may mga kasambahay, kailangan pala ikaw mismong danas mo kung ano dinaranas nila eh. Para lalo mo silang mahalin. Amen po ba yun? Opo, ganun po pala. So ako po kagabi ang nag-round the clock. Sabi ko, Ama, parang natatakot akong lumabas kasi alas 12 na, siyempre sa likod. Subalit, salamat pa rin sa Ama. Sabi ng Panginoon, lumuwal ka. Naririto lamang ako. Tumingala ako. Pagkatapos, inayos ko lahat ng aking asikasuki. Pagtalikod ko, nag-brown out, sabi ko, buhay ka talaga. Nung andun ako, sa luwang kako na yun, matatakot ako bilang tao. Subalit, salamat sa Ama. Bakit ito po sa Mutsari ang binahagi ko po sa inyo? Ito po yung mga kaganapan na bilang pagkatao at taong-tao, sigurado mag-iinit ang ulo mo. Subalit, dahil may Diyos na nagpabago sa buong pagkatao mo, wala lang, okay lang, tutupad ka, matatapos din yan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, po, sa dakong ito, ang benepisyo po na ibinagkakaloob ng ating Panginoon, sa katotohanan lang, yung tinutupad po natin ngayon, ano na lang po ito maintaining na lang po ito Parang maintaining na gamot. Yung pagbabahagi po ng bawat isa sa bawat karanasan, hindi na po ito bago, kundi ito yung maintenance na lang ng ating kaluluwa upang ang bawat nating natutunan na ibinibigay ng Diyos at inihahasik sa dakong ito sa katauhan ating mahal na Apo Kunching ay wag nang mawala sa ating diwa. Amen po ba yun? Kaya sa bawat kaganapan, sa iba't ibang senaryong kaganapan ng mga nagbabahagi, marirecall niyo po sa isip niyo na gano'n pala ang pwedeng solusyon. Maaaring maganap sa iyo, sa Kanya, sa ating lahat, at magkakaroon ng mabuting solusyon na hindi masasakitan na nagmamasid ang ating Panginoon. Amen po ba yun? At yun po, pinupuri ko po siya at pinasasalamatan sapagkat ang tatag na ipinagkaloob po niya ay tatag pa rin na aking nararamdaman mula nang dumako ako sa dakong ito at na ihakbang ang aking mga paa mula sa simula ng tinanggap ko po siya sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Tinitimbang ko po yun. Bumagsak na ba ang espiritu sa katawan ko? Bakit ako nagkakaganito? Kailangan po evaluate upang ang pagbabago na ipinagkaloob ng ating Panginoon na ikaw mismo ang makasusuri sa sarili mo kung ano ang binago niya sa'yo, maipaglalaban mo ang katotohanan na sabihin man ng tao, hindi naman sila nagbabago, punta sila ng punta doon. Ikaw mismong may katawan, alam mo na may nagbago sa'yo. Amen po ba yun? Kaya yan po ang pinasasalamatan ko sa Ama. Hatulan man, sambitin pa yung ganito, subalit sa tao lang yon. Sa ating Panginoon, ano man ang pinagdaanan mo sa una at ngayon ay nasisilayan niya ang pagbabago mo, tinanggap mo siyang totoo, napakahalimuyak ka sa kanyang pananaw, sa kanyang pandinig, at sa kanyang pandama. Kaya kung ito po ang dadamhin ng bawat isa, kung paano ka ngayon binago ng ating Panginoon at porsigito ka na ang pagbabagong ito ay tuwiran mong kamtin, sisiguraduhin ko po sa ito, hindi kayo nag-iisa. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa napakaganda at makatotohanang pagbabahagi. Ano po, ng paglalahad, relate po ako sa kanyang ibinahagi. Ano po, kasi, kagaya po nung sa alaga, ano po, nako, ako din po. So, minsan, iisip mo, Diyos ko, Ama, nakakasala na po ako ng sobra-sobra. Bakit ganito po? Kasi kung di kurutin, hindi susunod. Ano po? Hindi matatakot sa'yo. At yun nga po, kung papaano pinahintulutan minsan ng pagkatao. Kambing po kanina, sabi ko nga po sa inyo, yung anniversary ko po, ano po,
Biruin niyo po pagising ko ay, although bawal magbahagi, kaya lang po naka-ano po doon sa binahagi ni Mother. Kasi sabi ko nga po, nakarelate po talaga ako sa kanya, ibinahagi ko paano dinadalisay sa kanyang katauhan. Ano po? So sabi ko, Ama, bakit naman po ngayon pa, anniversary ko? Sabi ko, nakakailang CR na po ako, ang sakit-sakit po, sabi kong ganyan. Ang tugon naman po sa akin, anak, kung hindi ko ba pinahintulutan ng gantong pagkakataon sa iyo, makikipagniig ka ba sa akin? Hindi, sapagkat abala na ang utak mo kung sa anong bagay. Ano po? Iyon ang tugon niya. Kasi kung hindi ko pinahintulutan ito, maalala mo ba, ang makipag sa akin ngayon sa oras na ito? Although pinasalamatan ko na siya nung nagising ako ng mga 12:30, nagpasalamat na po ako sa kanya. Kaya lang iba pa rin po siyempre yung pagkagising. Ano po? Dahil may estudyante, nagmamadali ka na kung anong gagawin mo. So yun po, maraming salamat po Mother sa inyong pagbabahagi. At ngayon naman po, aking tinatawagan ng kapatid na Pilar para po maghandog ng isang awitin. Salamat. Salamat po, Ama. Naririto na ang aming organisto. Purihin dakilain ka, Ama. Dahil anniversary po ni Bunso ngayon, alam ko hindi siya makakaawit kasi siya yung facilitator. Kaya ang awiting ito, Bunso, para sa iyo dahil alam kong ito ang aawitin mo kung di ka lang facilitator. Purihin ka, Ama, at para po sa lahat ng aking mga kapatid. Tunay nga pong kay buti ng Ama. Ikaw mismo sa sarili mo ang makakabatid kung ano na nga ba ang binago sa iyo ng ating Panginoon. Kaya salamat pa sa pagbabagong naramdaman ko na ipinagkaloob niya. Kaya salamat, salamat, salamat. Panginoon ko, ang buhay mong bigyan ay minsan lang magdaraan sa akin. Kaya bilang isang tagaalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas pala at matutong mamuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawid ang buhawi at bulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tumawid ang gawing ulan lahat sa buhay kong pitan. Mula sa pagkakasadla
ako'y muling ibangon mo at tumasakang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawin ang buhay at gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan lang sa buhay kong tika. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at tumasa ka, at tumasa ka, at tumasa ka. Maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko maglilingkod sa'yo. Salamat po. Maraming salamat po, ate. Sa napakagandang awitin po. Ano po, bawal kasing umawit ang facilitator, kaya yun, umawit siya para sa akin. Ano po, sa dating buhay talagang hindi mo akalain na ikaw malingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Subalit siya po ang nakababatid ng lahat ng takda, kung anong marapat na makakamta ng isang ng bawat isa. Kaya po, papurit pa salamat sa kanya. Meron na po bang gustong magbahagi sa inyo? Volunteer? Bukas po ang ating harapan. Kung binago sa atin ng ating Panginoon na marapat nating pasalamatan sa Kanya. Dito po sa likod, baka po merong nasang magbahagi. Hello po. Okay, si kapatid daw po. Ano pong pangalan nila? Jenny Villega? Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Nais ko lang pong magpasalamat sa... Wala ako. Nais ko lang pong magpasalamat sa mga pagpapalang tinatanggap ko po sa kabila ng ilang buwan ko pong pagpunta rito. Marami na pong nabago sa akin. Unang-una po sa aking karamdaman. Nung po kasing anniversary, may naganap po sa akin nung October 26. Alam niyo po, napakahiwaga po talaga kasi po, nung gabi na yon, nag-bleed po ako. Napakadami po talaga. Nukwento ko nga po kay Ate Beth na talagang yung po lumabas sa akin, kung iisipin ko po, nilatag ko po yung katawan ko. Kasi po sa dami po talaga nung lumabas sa akin. Niisip ko po baka po hindi ako maka-attend ng anniversary. Subalit nung ang pinanghahawakan ko po talaga yung pinangako sa akin ni Apo na bago dumating ang anniversary, ang kinin mo na magaling ka na. Yun lang po ang talagang pinanghawakan ko sa sarili ko. Kasi po sa ganang akin, talaga pong natatakot ako kasi po yung lumabas sa akin, kung iisipin niyo po, talagang
napakadami po talaga po, wala na po lakas yung katawan ko. Subalit nung araw po na yun, sinabi ko na kaya ko, ang pahahawakan ko yung sinabi ni Apo. Nung gabi, nung mag-uumaga po na yun, talaga po parang pinahid na wala po talaga. Kaya po nung nagpunta po kami dito, latang-lata po talaga ako. Pero po nung pagpasok po sa adoration, sa dami po ng tao, lumabas po si Apo. Sa tagal po ng punta ko rito, pag po ako'y bine-bless niya, sinasabi niya. Pero po siya, ang unang nakakita sa akin, kinis po niya ako. Sabi ko, magaling na talaga ako kasi po, una po siyang nakakita sa akin. Kaya po, ang pagbabago po naman sa sarili ko po, ay, tulad nga po ng sinasabi ni Ate Beth, yung bungangera, chismosa, hindi pa po nababago yung paunti-unti pa lang po. Pag po siguro yung kasama ko sa buhay, nabago na. Siguro po matitigil na. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid na Jenny. Yung pala yung sign, no? Para mag-umpisa din siya magbago. Tunay nga pong napakadakila po ng ating Panginoon. Amen po ba? Talaga yung kalaban na yan, pag meron kang gusto at gagampanan lalo tigit para sa Panginoon, humahad lang. Amen po ba? Subalit mas malakas po ang ating Panginoon. Kayang-kaya niya pong hadlangan. Kung ano po ang marapat hadlangan ng tayo makaparoon at makapanuto sa ating buhay. Amen po ba? At ngayon naman po aking tinatawagan ang aking mother, ang aking nanay Mirna para po sa paghandog po ng isang awitin. Maraming salamat po. Purihin ka, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo at salamat po sa iyo, mahal na Apo. At muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema, pagbabago. Salitang pagbabago. Karampot lang po. Sa buhay ko po, kung paano ang aking kasutilan sa pagsunod sa Diyos sa unang buhay, kahit gaano ako kasama, may kabutihan, subalit mas nanaigang kahinaan ng mga panahon na yon, subalit binago ako ng Diyos. Salamat po. Binago ako ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu sa paggamit niya sa Kanyang salita sa pamamagitan ng katauhan ng minamahal na Apo Kunchi. Kaya't sa kaparaanan na yun na binago niya ako, ano't magbabago pa ang isip ko na sa dakong ito'y nasumpungan ko siya. Lilisan pa po ba ako at maghahanap pa ng iba? No way, Ate Beth Chico. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hindi na po. Dito po, matugunan ko lamang po yung tuwirang nasa ng Diyos para sa akin. Hindi na po. Kaya po, mga minamahal ko, mga kapatid, maging sino man ako, minahal at nilingap ako ng Diyos, paano ko siyang iiwanan? Na kung saan sa dako nga pong ito, gayon din po kayo. Maging sino man po tayo na naging makasalanan sa unang buhay, pilit at pilit po tayong binabago ng Diyos. At maging sino man po tayo, patuloy niya tayong nililingap at pinatatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po at muli ay niloob niya na ang aking bitamina, ang maintenance ko sa bawat araw ay hindi niya pahintulutang hindi ako makalago. Salamat po. Maging sino man ako ay patuloy mo po akong akayin. Sa dakong ito, sa iyong espiritu, sa katauhan ng kinalugdan mo bilang Apo Kunching ay tutugon ako. Salamat po, Ama. Pag-ibig ng Ama, kakaiba, di niya tinitina nagawang kasalanan.
Kapag nagsisi ka, tumulong sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal, kasalanang ginawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Kay buti ng ating Diyos, tunay siyang maawain, mapagpatawad at mapagmahal, patuloy na lumilingap. Di niya tinitingnan ang ating mga kasalanan, kundi patuloy siyang nag-aalay. Salamat po, Ama. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanya mapapatawad. Dahil sa laki ng Kanya pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawala sa amang sa iyo nagmamahal. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Salamat po, Ama. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay, sa napakagandang awitin. Ano po? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung po ang nakapagtataka, ano po, lumuluha ka pero may galak ang puso mo. Amen po ba yun? Kaya po yung iba nami-misinterpret. Sobra-sobra dinadalon at bakit naman hindi po nila alam na may galak sa puso mo. Kaya ka naluluha sapagkat alam mo na may kasama at kantabay, kaalalay, kaasama ka sa iyong buhay na hindi nakikita ni numan. Amen po ba?
Kaya napakasarap po sa damdamin, kaya po yung mga tumitindigdig sabi nila, ang sarap magbahagi, ang sarap maghandog, ang sarap maglingkod sa Panginoon sapagkat meron pong benepisyong nakukuha na hindi nga po maibibigay ng sino man kundi tanging ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang makapagbibigay. Amen po ba? Amen po ba? Meron po bang nasang magbahagi? Meron na po ba? Isa pa lamang po kasi sa mga pasyente, ano po ang tumitindig dito? Dalawa na pala si kapatid. Meron pa po ba? Yung pong sa gawin dyan, yung aking mga kapatid na alagad, mag-raise lang po ng hand kung gusto po ninyo magbahagi. Magandang ngiti ng aking kapatid na JR. Palakapakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang tauhan. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po kasi nung tema, paghahanap ng Panginoon sa pagbabago ng bawat isa. Ako po ang babahagi ko sa inyo, tinatanong ko po yung sarili ko, may nabago na ba sa akin? Kasi kung yung sarili ko po ang tatanungin ko, sa totoo lang po mahirap magsinungaling sa Panginoon. Meron pa rin ako mga bagay na gusto at hinahanap. Subalit sa mga panahong unang buhay ko, lumipas ang panahon, nung magpakilala ang banal na Espiritu sa buhay ko, siya na po yung nagmaneho ng buhay ko na dating gulo-gulo yung isip mo, dating naghahanap ka ng ikabubuhay bilang tao, nabubuhay ka sa lupa, kakain ka, meron kang mga anak na mag-aaral, papano, punong-puno ng katanungan, papano. Sa unang buhay ko po kasi, talagang naghahanap ako, paano kaya yung buhay bukas, paano kaya yung buhay sa darating na panahon. Subalit hindi pala ganun ang Panginoon. Nung makilala ko po ang banal na Espiritu, siya ang nagturo. Tinanggap ko po sa buhay ko kung paano magturo ang banal na Espiritu na sa mga panahong pangangailangan pala ng isang tao, kapag ka ang Diyos Espiritu ay tinanggap mo, ituturo niya sa iyo ang kaparaanan. Sa bilang tao, mahirap unawain, subalit ang banal na Espiritu po, hindi nga po natin nakikita, subalit kumikilo sa ating katauhan. Sa pagbabagong ginawa ng Panginoon, dati nag-iisip ako ng paano bukas, subalit napakabuti ng Ama sapagkat sa Espiritong ipinagkaloob niya na mahirap kong sabihin sa inyo na hindi ko hinanap ang Panginoon. Siya po ang talagang nagpakilala sa akin kung bakit ako naririto. Na kung sasabihin ko po sa inyo na sa bilang katauhan ko dati, napakahirap kong kumilala sa Diyos sapagkat puro sanlibutan ng nasa ko, ang ninanais ko. Alam niyo po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko na Espiritong buhay na talagang kung ipapaliwanag ko nga po, napakahirap. Subalit ang Espiritu, lahat kaya niyang gawin. Ano mang bagay, kaya niyang ikilo sa katawan ng tao pala, na yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kung paano niya itinaas ang kamay ko, kung paano niya ako sa isang buwan dinalisay na binubusan ng tubig, yun ang hindi ko makakalimutan na talagang ipinagpapasalamat ko sa Ama, kaya lagi ko pong sinasabi na talagang paano ko po ipapaliwanag sa tao yung mga ginagawa ninyong hiwaga. Subalit ang sabi ng Panginoon, ang bawat ginagawa mo sa isang tao, wala pong nakakabatid no kundi ikaw lang at siya. Maging sa inyo man, maging sa bawat isa sa atin, kung yung pinapahayag mo ay hindi katotohanan, mananagot ka sa Panginoon. Kaya ko po na ibabahagi ito sapagkat ito po yung naging matibay na pundasyon ko nung magpakilala ang Panginoon sa buhay ko na talagang masasabi ko po sa inyo, kung hindi natin makilala ang Panginoon, hingin po natin sa Kanya na siya ang magpakilala sa atin. Sa ganung pagkakataon, makukuha po natin nga sa makatotohanan ng panalangin, sa makatotohanan ng pagtanggap, sapagkat na sa pakikipaglaban po sa kabanalan mga kapatid,
Diyos na hindi nakikita, subalit Espiritong nararamdaman natin bilang Diyos na buhay. Yun po ang isang hiwaga sa buhay namin na talagang masasabi ko na bilang tao ka, naghahanap ka. Humahanap ka ng paraan. Subalit ang paraan pala ng tao, hindi paraan ng Panginoon. Inalis ko na po yung paraan ko sapagkat mahirap po talaga na sa dating buhay, hanap ng paraan, naguguluhan ng isipan mo. Nung dumating ang pagkakataong ang Panginoon ng pumaraan sa buhay ko, naging patag po talaga ang lahat. Ganyan po pala ang banal na Espiritu kapag tinanggap mo. Tanggapin mo sa sarili mo na siyang magtuturo sa iyo, ibibigay niya po ang marapat. Tanggapin mo sa sarili mo kung ano meron ka, ipapatag ka niya. Ganyan po ang Panginoon. Na talagang kaya ko po nasasambit sapagkat yun po ang ginagawa niya sa buhay ko na talagang masasabi kong binago niya na kung sa ganang tao mahirap magbago talaga. Subalit ang Diyos kapag binigyan kanya ng pagkakataong magbago, siya po ang gagawa ng paraan. At yung mga bagay na ninanasa mo, hayaan mo siya ang magbigay. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Hayaan mo dumating yung mga pagkakataong ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Bigyan natin siya ng karapatan sa buhay natin na kung paano siya magpapakilala sa atin. Ganyan po ang Panginoon mga kapatid na hindi ko po pagsasawang sambitin. Sabi ko nga, talagang napakahirap paniwalaan. Subalit dahil sa naganap sa buhay ko, kaya ko po na ipaparating sa bawat isa sa atin na talagang iba po ang banal na Espiritu kapag kumilos. Talagang masasabi ko po na sabi nga wala na akong hahanapin na talagang kikilalanin sapagkat napakatalino po ng Panginoon. Napakatalino ng banal na Espiritu. Kapag tinanggap mo, ituturo niya sa iyo kung paano ka kikilos. Ituturo niya sa iyo kung paano ka iiwas dun sa mga bagay na ipagkakasala mo. Ganyan po ang banal na Espiritu na talagang masasabi ko na sabi nga ng mahal na Apo, walang taong banal. Totoo po yun. Subalit nagtuturo ang Espiritu upang malisya ka dun sa mga bagay na ipagkakasala mo. Hindi ko po sinasabi ito sa ganang katauhan ko, kundi sinasabi ko sapagkat ito po ang pinapaganap ng Panginoon sa aking buhay na sabi nga niya na sambitin mo yung mga bagay na ginagawa ko sa iyo. Ipangalandakan mo yung mga bagay na nakikita mong hiwaga ko. Hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo. Subalit nariyan siyang nakakakita kung ano nga ba yung ginagawa niya sa iyo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ng mahal na Apo Kunching. Kapag pinagsigawan mo yung bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo, may higit siyang gagawin sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Yun po ang katotohanan mga kapatid na bakit ka mahihiya doon sa kapwa mo? Pero batid ko naman, nadadama ko naman ang bawat isa, higit lalo sa mga alagad, may mga hiwaga rin sa kanilang buhay. May mga hiwaga na talagang kung isisiwalat, talagang mahirap paniwalaan, kagaya po nung sinisiwalat ko sa inyo na to. Ang lahat pong ito, gawa ng banal na Espiritu, hindi po gawa ng tao. Sapagkat sa patuloy na akong nabubuhay dito sa lupa, sabi ko nga, ano pa ang hahanapin ko? Nasampungan ko na ang Panginoon. Hinawakan na niya ako. Subalit kung sa paghawak niya, ako mismo ang bibitaw, nasa akin na po yung pagkukulang. Sapagkat sa mga pagkakataong binibigyan ka ng kalayaan ng Panginoon, tinitingnan ka rin pala niya kung ano ang gagawin mo. Kaya ako, nagsusumamo ako sa ating Ama na patuloy niya akong gamitin, patuloy niya akong bigyan ng tamang gagawin upang makatulong ako sa gawain ito. Sa kapatiran ng Divine Mercy na ang bawat isa sa atin, merong ipinagkakaloob ang Panginoon. Kahit tagasunod ka, kahit pasyente ka, meron kang gampanin dito sa dakong ito. Na magpahayag sa kapwa mo na kung ano yung liwanag, kung ano yung lakas at kapangyarihang hiwaga na
nasasaksihan mo at ginagawa sa iyo ng Panginoon sa dakong ito. May kalayaan po ang bawat sa atin na ibahagi natin sa ating kapwa. Sapagkat sa pagbabahagi mo ng katotohanan ng ginagawa sa iyo ng Diyos, mas marami pa siyang gagawin sa buhay mo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat kapatid na JR sa iyong pagbabahagi. Alam niyo po, minsan pinahintulutan ng Diyos na may maganap sa buhay natin nang sa gayon po. Hambing po sa kanya pagbabahagi, kung hindi ko po naranasan yung mga ganon, na naging bahagi ng buhay ko, ay hindi ko ganap maunawaan kung ano yung binabahagi niya. Kaya po, minsan pinahintulutan po ng Diyos para maunawaan mo ang kapwa mo. Amen po ba? Kung papaano din po ang sinabit ng nating mother, na minsan ay sadyang dapat maranasan mo kung ano yung dinadanas ng kapwa mo para maunawaan mo siya kung bakit minsan ay tinatamad, nayayamot, napakahirap nga po pala na ginagampanan. So hindi niyo po siya maunawaan kung hindi mo mararanasan kung ano yung pinagdadaanan niya at ginagampanan. Amen po ba? Kaya napakabuti po ng Diyos sapagkat sa bawat tumitindig po dito, kung meron pong, yun po, kung nakikinig po tayo, ay meron po tayong mapupulot. Kunyari po, sa isip natin, meron tayong mga katanungan na tama ba yun? Mali ba yun? Meron pong tumindig dito sa harapan, malalaman natin na, ay, ganun pala. So, maunawaan po natin. Amen po ba? At kung yung mga pinagdaraanan nila ay isiniwalat nila na upang maging, magsilbi pong kalakasan natin, na pag sa gayon po, kung meron tayong mga ganong pinagdaraanan, ay magkakaroon tayo ng lakas ng loob upang lumaban. Amen po ba? Kaya purihin ng Diyos sapagkat binigay po niya yung pagkakataon na magkaroon nga po ng ganitong bahagi na nang sa gayon po, hindi naman po masaya yung ating paghihintay. Ano po? Ang ating pagkakaluklok sa ating mga upuan sapagkat meron pong benepisyo tayong makukuha o matatanggap. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Inaantok na po ba kayo? Malapit na pong lumuwal ang ating mahal na apo. Ano po? Kaya po wag po kayong mainip. Maraming salamat po sa mga nagbahagi at siyempre po sa lahat ng umawit. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat.